Magpagpalang umaga din po naman, Pastor. Happy Father's Day po sa lahat. Ba, mukhang ayaw niyong batiin yung mga mahal nating mga tigasin, no? Tigasin as in tigasaing, macho as in macho no rin sa asawa. Alam niyo po yung mga kalalakihan, regardless of their ages, no? Mapamatanda man yan, mapabinata, mapabata, at maging sa kanila pong mga figura, sila man ay slim, balangkinitan, sexy, katulad ng nasa inyong harapan, at medyo chubby. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, yung chubby daw is the new sexy. Totoo po ba yan? At yung talaga namang sobra-sobra na, naka-plus size na dahil nauso talaga itong only rice. And at one point at the other, kapatid, there are instances, aminin nyo mat sa hindi, tayo mga kalalakihan, kuminsan tayo po ay nag-feeling macho. Do you agree with that? So at one point, in one way or the other, tayo po ay somehow nag-feeling macho. Hindi naman lagi, pero there are times, there are instances that somehow tayo po ay ganon, nag-feeling macho. At sa umagang ito, meron po kinalaman po dyan yung ating pong tatalakayin, yung ating pong pag-aaralan. So, ang pamagat po natin pag-aaral, pinamagatan po nating macho for real or feeling lang. Father God, we thank you because we believe that you have something in store for all of us today. We pray, O Lord God, for a very, very simple message and yet very powerful, O God. To convey your truth that would liberate us from all the deceptions and lies of the enemy, from all the catches, from all the works of the enemy, Lord God, that somehow cripple us. Ito po kumisan ang nagbibigay sa amin ng mga kabigatan sa buhay. In the name of Jesus, sa pamagitan po ng inyong kapangyarihan, ng inyong Santong Espiritu, Panginoon, kayo po ang siyang makapangyari. Lord, we pray for your double portion of anointing be given to your servant who will be giving your message today. At hayaan niyo nga po, Panginoon, ang inyong pong lingkod ay kubli niyo lang po sa ilalim po ng inyong mga bagwis. At wala po kaming ibang itatanghal sa aming kalagitnaan, kundi kayo po lamang, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus ay aming pong sinasawata ang lahat ng gawaan ng kaaway na nagnanais na kami po ay pigilan, gambalain, hadlangan sa aming pong pag-aaral ng inyong pong salita. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord, we render them all powerless and defeated. And we only allow the full ministration of the Holy Spirit to just descend upon this place and fill each and every one of us. Lord, we ask you, Lord God, to sit upon your throne of glory and be glorified. And nobody should usurp the glory that is due to you alone except you, Father. So once again, Father, anoint us. May you be our wisdom, may you be our light, and may you be our understanding. In Jesus' mighty name. Amen. Ano bang ibig sabihin kapag sinabing macho? No? Macho means a man who is aggressively proud of his masculinity. So isa daw pong macho, lagi niya, ito po ay aggressively, no? Very, very proud po siya sa kanyang pagiging tunay na lalaki. Pero ang pagiging macho is not just only focused on the physical features of a man, but it has something to do also about his character. So, sa kanya pong karakter, sa kanya pong pag-uugali, sa kanyang behavior, no? Sa kanyang emosyon, at sa kanyang damdamin. So hindi lang siya basta physical lamang, kung hindi nakapaloob din po yung kanya pong entirety as a man, as a person. Then, being a macho denotes both positive and negative connotations, no? Positive in a way that it is too manly, strong, and determined. Yun po ang magandang aspeto ng pagiging macho, no? Very strong, determined, and too manly, lalaking lalaki. Somehow, meron din po siyang negative sides. Ano po yon? He is too self-conscious. Masyado po siyang conscious sa kanyang pangangatawan, sa itsura, at ng kanyang dating, anong masasabi ng tao nasa labas. At, higit sa lahat, may pagka-perfectionist po ang macho maituturing. And overly aggressive and insensitive to the weaknesses of others and also his own weaknesses. Meron siya mga weaknesses, kaya lang hindi niya ito nare-recognize, hindi niya ito ina-acknowledge. So these are actually, ito po
po yung paliwanag, no, ng world standard ng being macho. But of course, hindi naman po yung ating pong magiging sentro. Ang magiging sentro po natin dito, paano ba maging macho sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? So, kapatid, this morning, ihiramin lang po natin yung word na yan, no? Just to give emphasis about the real qualities of a real man that is pleasing and acceptable in the eyes of God. So therefore, gagamitin natin yan para for easy recall also. No? Para mas madali po nating matandaan. No? Kapag sinabing macho, meron ng bagong meaning yon. At dapat ako yun. No? Kapag ikaw ay tatay, ikaw ay lalaki, dapat macho ako. Not macho ng sanlibutan, kundi macho ng Panginoon. So who is the real macho? Who is the real man by the Lord's standard? Number one, the real man by God's standard is that he is man enough to face responsibilities and accountabilities. Ang tunay daw pong lalaki ay mayroong tapang, mayroong lakas na humarap ng responsibilidad at accountabilities. Hindi po siya natatakot. Hindi po siya umaayaw. Hindi po siya tumatalikod. Bagkus, hinaharap niya ito. Tinatanggap niya ito ng buong puso. There are men who have the nerve to enter into a situation or even into a particular relationship, but sad to say, they don't have the balls. Walang lakas ng loob, no? Walang tapang to stand and take responsibilities of what they have done. Meron mga lalaki, matipuno, malalakas, malakas ang dating, no? Kaya lang pagdating sa responsibilidad, ayaw. May mga lalaki na merong lakas ng loob na pumasok sa isang sitwasyon, maging sa isang relasyon, pero wala namang lakas ng loob para harapin ang nakapaloob na responsibilidad doon sa kanyang pinapasok na sitwasyon. So, dahil dyan, marami po nangyayari, mga unwanted pregnancies, di po ba? Dahil ayaw namang panagutan ng lalaki. Gusto lang siguro ng lalaki ay puro romance, no? Puro love life. Gusto lang niya ay pasaya, puro ligaya. Pero pagdating sa dusa at hirap, ayaw na. Kaya tuloy malungkot ang nangyayari dahil naiiwang luhaan ang maraming mga babae. Maraming unwanted pregnancies, unwanted child, and even unwanted marriages. Nakakalungkot dahil ganun po ang nangyayari. That's the standard of the world. At marami po nangyayari yan. At kahit pa man Kristiyano ka, kapatid, hindi ka rin exempted sa ganitong katotohanan. Dahil, sabihin man sa hindi, kapatid, meron po talaga kuminsan mga Kristiyano na ganitong pag-uugali. Pero kapatid, ibahin mo kapag ikay lingkod ng Panginoon. If you are a man of God, a real man of God, then you've got to be responsible. You've got to be accountable of all your doings, kapatid. Real men of God are responsible and willing to take accountability of their doings. Responsable po siya. Kapag meron siyang ginawa, accountable siya. No? Hindi lang siya responsable, kung hindi accountable din po siya. May mga tao kasing responsible lang pero hindi naman accountable. Di po ba? Halimbawa sa mga magkakapatid, responsible siya sa kapatid niya pero hindi naman talaga siya accountable doon. Ang accountable doon, tatay. Kuminsan, responsible yung pinsan, no? Pero ang accountable naman talaga yung pinsan niya kasi yun naman ang may gawa. Okay? Meron naman kuminsan accountable, pero hindi naman responsible. Di ba? Accountable ka dapat sa ginawa mo, pero pagdating sa responsibility, ayaw mo take responsibility. Marami pong ganon. But this time, if you're a real man of God, both package po yan. Accountable ka na, responsible ka pa. Bakit? Kasi ang real man of God, meron takot at pitagan sa Diyos. Do you agree with that? Do you agree with that? Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each may receive the things done in the body. So alam po nila, no? Conscious po sila. Deep within their hearts, deep within their soul, they knew for a fact that they are accountable, first of all, to God.
Hindi lang sila basta responsible at accountable sa kanilang ginagawa, bagkus higit sa lahat, alam nila na mayroon silang accountability before. Responsable sila sa kanilang relasyon, sa kanilang ugnayan sa Panginoon. Sabi ganon, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each may receive the things done in the body. Okay? According to what he has done, whether good or bad. So lahat po tayo accountable, no? Mapababae ka man, mapalalaki, but more so, especially sa mga lalaki. Malaki po ang responsibilidad na ginagampanan ng lalaki in the first place. Kaya nga po kapatid, nung unang-unang panahon pa lamang, dalawa pa lang ang tao sa planetang ito, inaasahan na po talaga yung responsibility and accountability. Kaya lang hindi naging responsible si Adan, hindi rin siya, ayaw niya rin maging accountable, no? Kaya ano nangyari? Nagkasala at tuloy silang parehas. Nagkasala si Eva, dapat nasa ilalim siya ng pangangalaga, responsible dapat si Adan sa kanya, pero hindi siya naging responsible. Naging pabaya siya, naging irresponsible siya, at the fact is that iniisip niya na wala siyang accountability. Diba? Kasi nung sila kinukonfront na ng Panginoon, sabi niya, ay hindi naman ako Itong babae na binigay mo sa akin, ayaw niya mag-take whole responsible. No? Alam niyo kapatid, kapag ganyan daw po ang pag-uugali ng isang tao, mapalalaki o mapababae, ang tawag po dyan is old sinful Adamic nature. Po ng Panginoon yan. So lahat po tayo accountable. Ano man ang iyong kinalalagyan, saan ka man napabilang kapatid, saan ka man pinosisyon, inilagay ng Panginoon, meron kang accountability dyan. So, whatever will be, or wherever we are being positioned by the Lord, we've got to be responsible and accountable people of the Lord. So, ano man ang iyong kinalalagyan, mapatatay ka man, lalo tigit sa lahat. Tatay ka, natural, mayroon kang responsibilidad. Natural, mayroon kang accountability. Hindi ka lang tatay, asawa ka ring maituturing. Mayroon kang responsibilidad sa mga anak mo, mayroon kang responsibilidad sa asawa mo, both ways. Sa asawa at sa anak, sa pamilya mo, mayroon kang responsibility. At accountable ka. That's the real men of God. Pero yung men of this world, wala silang pakialam dyan. In fact, isa sa dahilan kung bakit maraming mga babae o maraming mga relasyon ang nasisira, no? Especially yung pagiging macho daw, no? Sabi nila maraming mukha at maraming paiiyakin. Hindi dapat ganoon, no? Kapag ka ikaw ay tunay na may takot at pitagan sa Diyos, kakikitaan po tayo ng responsibilidad at accountability. So, that's number one. Yan po ang unang-unang katangian na makikita po natin sa bawat isa na tunay na lalaking maituturing sa harapan ng Panginoon. What else is expected for a real man of God? Second is that a real man of the Lord is that he accepts failures but never remain a failure for life. He accepts failure but never remain a failure forever. Ang macho, no? Isa sa katangian ng pagiging macho, kapatid, hindi siya kumikilala ng weaknesses. Ang tingin niya sa sarili niya, very strong. Ayaw niyang umako ng pagkukulang. Ayaw niyang umako ng kamalian. So yun po ang standard ng mundo. Pero, a real man of God is willing to accept failures. Real man of God accepts failures, mistakes, and shortcomings. So ang tunay na mga anak ng Diyos, ang tunay na mga lalaki sa harapan ng Panginoon, they welcome failures. Ina-accept nila yung mga kabiguan. They even accept their mistakes, yung kanilang mga kamalian, even to the point of their
shortcomings, yung kanilang mga nagiging pagkukulang, at sukdulang sa kanilang mga nagagawang kasalangsangan. Kapatid, tinatanggap nila yon. Pero ito maganda, may twist. The moment na tinanggap nila yung kanilang failure, yung kanilang mistakes, shortcomings, and even their sins, perhaps, all this do not drag them down, but rather, they take the chance, no? Kinukuha po nila yung chance to learn from them, and they become stronger and become a better version of themselves. So yes, nagkakamali sila, nangabibigo, nagkakaroon po ng mga shortcomings, mga pagkukulang. Sabihin na natin, sabay na rin po yung pagkakasala. Pero kapatid, the real man of God, hindi pumapayag na manatiling bigo. The real man of God, hindi pumapayag na nanatiling talunan. At higit sa lahat, hindi papayag na manatiling pakasalanan. Bagkos, he take the chance. He don't even waste the chance not to learn from them. Natututo siya sa kanilang mga nagiging karanasan. As the saying goes, our experience is our best teacher. Di po ba? Yung pong ating pong mga nagiging karanasan, yan po ang nagsisilbi sa ating pinakamainam at pinakamabuting guro. Yun po ang naihahatid sa atin. So, they come up stronger and become a better version of themselves. Nagkakamali, nabibigo, pero muling bumabangon. They never allow the same serpent sting them twice. Kasi if you allow the same serpent sting you over and over again, ang tawag po dyan ay kahangalan. That is foolishness. So sa ating po mga pagkakamali, tayo po'y nangatututo. Tayo po'y lumalago, tayo'y nagmamature, at higit sa lahat, lalo tayong mas nagiging kaaya-aya sa mata ng Panginoon. Tama po ba? Mga macho men of the Lord? So ano sinasabi ng Bible? Psalms 37:20-24. The Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Ang Panginoon daw po ay nagpapatatag ng mga hakbang sa Kanya na mayroong kaaliwan sa Kanya. So, kung ikaw ay mayroong kaaliwan sa Diyos, I'm talking about the leaders of the family, of each family. Kung ang kaaliwan mo ay nasa Diyos, ang gagawin ng Panginoon sa iyo is that He will make your steps firm. Patatatagin niya ang iyong mga paa, ang iyong mga panyapak. Ibig sabihin, patatatagin niya ang iyong mga ginagawa. Pero sa kabila ng lahat ng iyan, kapatid, sabing ganon, though he may stumble, may mga pagkakataon talaga na siya po ay nadadapa. Pero ang pangako ng Panginoon, he will not fall. Hindi po siya tuluyang masisira. Bagamat siya'y nadadapa, bagamat siya ay nadudulas, pero hindi po siya tuluyang masasadlak sa dusa. Hindi po siya mahuhulog. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ang humahawak sa Kanya. Yan po ang pinagkaiba. Kapag ikaw mayroong tunay na takot at pitagan sa Diyos, sa lahat ng iyong ginagawa, kapatid, hahawakan ka ng Panginoon. Ipagtatanggol ka ng Panginoon. Yayakapin ka ng Panginoon. Yes, meron tayong mga nagiging kabiguan, meron tayong mga nagiging kamalian, mga pagkukulang, pero ang lahat ng yan ay bahagi po ng ating pong paglago. Kuminsan inaalaw ng Panginoon yan upang sa gayon makita natin na tayo mismo hindi natin kaya sa ating sarili. Kailangan natin ng tagapagtanggol. Kailangan natin ng someone who is stronger at higit sa lahat trustworthy, of all, ang ating Panginoon. Anong sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9 and 10? I delight in my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Ikinagagalak ko ang aking kahinaan, sapagkat sa aking kahinaan,
lalong nakapangyayari ang kapangyarihan ni Kristo. Amen? A macho man won't recognize his weaknesses. A macho man won't recognize his failures. But the real man of God recognizes their failures. They recognize their mistakes. But on top of them, no, they let the Lord work in their lives. Kaya no wonder sabi ni Paul, "For I delight in my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." So kung gaano karami ang kanyang weaknesses, ganoon din karami ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanya. Minsan nga, yung aking mentor, pagka nagkakausap kami, sinasabi niya palagi yung kanyang mga kahinaan, yung kanyang mga nagiging pagkukulang. Pero the more na ini-expose ng Panginoon sa kanya yon, and at the end of the day, lalo niyang na-appreciate ang kapangyarihan ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na tayo po'y manahan sa sarili nating kakayanan. Ayaw ng Panginoon na tayo manatili o manahan sa ating sariling karunungan at katalinuhan. Ang nais ng Panginoon na tayo po'y magtiwala ng lubos sa Kanya. Kaya sabi ni Paul, "I delight in my weaknesses." Sino ba sa atin dito ang makapagsasabi, "Proud ako sa aking weakness"? Ano ba ang weakness mo? Yan bang kapag halimbawa ay nakita mo yung mga dati mong mga kabarkada ay mga kajaming mo dati sa pag-iinuman, yan ba ang weakness mo? Of course, hindi mo ipagmamalaki yan, kapatid. Ang kahinaan mo ba ay babae? Wala naman siguro ang magmamalaki na yun ang kanyang weakness. O ano man ang kahinaan meron ka. Of course, that is something not to brag about. But then again, if you are a real man of the Lord, we have all weaknesses. And that is something that you should be proud of. Not because you are good, not because you are able, but because of the power of Christ who rests on you. So kung dati hindi tayo proud, kung tayo may mga pagkukulang, kung tayo may mga kahinaan, kapatid, pwede na pala tayo maging proud. Pwede na po tayo magkaroon ng kaaliwan sa mga weaknesses na ito. Bakit? Kasi the more we have weaknesses, the more we have the power of Christ rest upon us. Amen? So sa mga weaknesses natin, kapatid, dito lalong nare-reveal. Dito lalong nakikita, na ipapahayag, na i-expose ang kapangyarihan ng Panginoon. To God be the glory. To God be the glory. Sino ba mga lingkod ng Panginoon ng walang weaknesses? Napakarami po nila. Halimbawa na lamang si Samson, si David, no? At marami pa mga lingkod ng Panginoon. They have weaknesses. And they recognize their own weaknesses. But then again, at the end of the day, nakikita po natin kung paano po sila ginagamit ng Panginoon. Wala naman sigurong lingkod ng Panginoon sa Biblia na walang kahinaan. Ang maganda sa kanila, nire-recognize nila ang kanilang kahinaan at inaalaw nila ang Panginoon na makapangyari sa buhay nila. Sabi ni Pablo, "I delight in my weaknesses so that Christ's power may rest on me. For when I am weak, then I am strong." Amen. So kung kailan pala mahina ka, malakas ka pala, kapatid. Kung kailan meron kang kahinaan, kalakasan palang maituturing yon. That is if you recognize Christ's power working, dwelling at work sa buhay mo. Pero kapag sarili mo ang pinagkakatiwalaan mo, ang pinananahanan mo, kapatid, sarili mong lakas, karunungan, kapatid, pagka yan ang inaasahan mo, I tell you, tiyak mapapahamak ka, tiyak mabibigo ka. Pero kapag ang lahat ng ito kinikilala mo upang lalo pang maitanghal ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo, then so be it. I-welcome pa natin na marami pang weaknesses. Amen po ba? So that's number 2. He accepts failures and never remain a failure forever. Number 3. Who is the real man of God? The real man of the Lord is that he conforms to what is righteous and godly.
So, siya po ay sumasang-ayon, no? So, kung ano man ang mabuti, kung ano man ang matuwid, righteous, at higit sa lahat, kung ano man ang makadiyos. Yung pong macho of this world, ayaw niya ng ganon, no? Masyado siyang makasarili at masyado siyang makasanlibutan. Meron nga pong isang kanta na sumikat way back 1970s. Yung pong pinasikat po ng The Village People. Yung kanta na macho, macho man, all I wanna be a macho man. Kaya lang doon kapatid, masyadong hinihale, no? Masyadong ika nga ay sinisensationalize yung kanyang sarili. Okay? At higit sa lahat, masyadong makamundo, masyadong worldly. So hindi po yun ang nais natin. Because a real man of God conforms to what is righteous and what is godly. Ano yung sabi sa Romans chapter 12 verse 2? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So ang tunay na mga lingkod, ang tunay na mga anak ng Diyos, the real men of God, they don't conform, no, to the pattern of this world. So hindi sila umaayon, no, sa indayog ng sanlibutan. Bagkos isinusuko nila ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga sarili sa Panginoon. Upang sa gayon ay lalo pa nilang maunawaan ang gawa ng Diyos sa buhay nila. There are lots of people out there. There are lots of people everywhere, especially men. Napakarami daw pong mga lalaki sa paligid, kapatid. But I tell you, there are but only few real men for God. Amen po ba? Napakarami po ng kalalakihan sa buong planeta. Huwag na tayong lumayo pa sa komunidad na ating kinabibilangan. Pero kakaunti lamang sila na mayroong mga takot at pitagan sa Diyos. Kaya magpasalamat ka kung halimbawa ang iyong ama ay Kristiyano. But of course, syempre, hindi lang basta Kristiyano kasi may mga Kristiyano din namang pasaway. Hindi porket Kristiyano ay mabait na, no, guarantee na kaagad. But nevertheless, naka-first base ka na kaagad kasi meron na yung Diyos sa buhay niya. Pero lalo tigit sa lahat kung nakikita mo na meron siya talaga namang pagtangi sa Panginoon. Meron siyang takot at pitagan sa Diyos, magpasalamat ka. Kung ang tatay mo ay siya yun. Magpasalamat ka kung ikaw ay asawa at yung asawa mo ay ganito, may takot sa Diyos. Daig mo pa nanalo sa loto, kapatid. Ani mo naman, ikaw pinakamayaman, kaya lang bugbog sarado ka naman. Di ba? Ani mo, ang dami mo nga tinatangi sa buhay, marami kang tinatangkilik, pero ang gulo-gulo naman ng buhay mo. I'd rather live a simple life as long that my partner ay meron takot at pitagan sa Diyos. Ba? Katabi niyo po ba yung mga asawa ninyo? Titigan niyo nga siya. Sabihin mo sa kanya, ikaw to, daddy. O baka gusto mong sabihin, makinig ka, daddy. So there are lots of men everywhere, but there are only but few real men for God. Kaya kung meron kang membro sa pamilya mo, lalo tigit sa lahat, kung tatay mo siya or kung asawa mo siya, mga babae, asawa mo, meron takot at pitagan sa Diyos, magpasalamat ka. Kailan ka ba huling nagpasalamat sa Panginoon? Kasi lagi nating iniisip, magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan, no, makapunta sa ganitong lugar, makapunta sa ganung lugar, magkaroon ng mga tinatangkilik ng iba, nakakalimutan mo na merong pinakamahalagang biyaya at pagpapala ang binigay ng Panginoon sa iyo. Yung partner mo, meron takot at pitagan sa Diyos. Pinakamalaking biyaya yan, maituturing. Blessing yan. Well, vice versa. Pati rin po naman ng mga kababaihan. Kaya lang, siyempre, dahil ang araw na ito ay sadyang inilaan para sa mga kalalakihan. So, kami ang bida. Last month kayo bida mga babae, di po ba? So dapat ngayon, mga lalaki naman. So, magpasalamat ka kung ang asawa mo ay macho.
matsunurin. Magpasalamat ka kung asawa mo ay tigasin, tigasaing. At marami pang ginagawa. Di ba? At tigit sa lahat, lalo tigit sa lahat, kung ikay mahal na mahal niya. Unang-una, meron siyang takot at pitagan sa Diyos. Ang first love niya ay Panginoon. Magpasalamat ka kung yan ang asawa mo, kung yan ang ama mo. Magpasalamat ka kung ganyang katangian meron siya. Dahil asahan mo, kapag inuuna niya ang Diyos, asahan mo kapatid, kasunod ka, walang iba. Hindi makamundo. Responsible yan sa iyo, sa kapakanan mo, sa kinabukasan mo. Purihin ang Panginoon. Real men of God live according to God's word. So ito po mga tunay na mga anak ng Diyos o mga lalaki, no? Sila po ay namumuhay sang-ayon sa salita ng Diyos. So anong ibig sabihin nun? Inaaral nila ang salita ng Panginoon. Binubulay-bulay nila ito, minumuni-muni nila ito. At ipinaglalaban nila yung pagkakataon na sila po ay magkaroon ng ugnayan sa Panginoon, makapakinig ng kanyang salita. Nag-aaral na mag-isa, pumupunta sa pananambahan simply because gusto makapakinig ng salita ng Panginoon. At nililid tayo into worshiping the Lord, into praising God. Praise be to God. So that's all He wants, to live according to God's word. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos? Natural, yun ang magiging pamantayan niya. Yun ang kanyang magiging objective sa buhay. At hindi lang yon. He replaces his worldly thinking with God's perspective. Paano ba mag-isip ang Diyos? Ano ba laging iniisip ng Panginoon? Siyempre, walang ibang iniisip ang Panginoon kundi kapakanan para sa kanyang mga minamahal na anak. Ganon din po siya mag-isip. Ganon siya perspective. He looks through the eyes of God. Pag tayo na po ay naglagay ng salamin na kulay pula, ang tingin natin sa paligid kulay pula. Tama? Kulay berde. Ang salamin mo, natural, ang nasa paligid mo, kulay berde. At walang kulay yan, walang kulay din. Ganon din daw po tayo, kapatid, kung tumingin. Look through the eyes of God. Look through the perspective of the Lord. Magpasalamat tayo kung ganyan po ang paningin. Kung ganyan po tumingin ang ating po mga mahal sa buhay. So they do what is right according to God's standard and seek God's agenda all the time. So kung ano yung tama, yun ang kanilang ginagawa according sa standard, sa pamantayan ng Diyos. Ito ba ang ibig ng Diyos? Ito ba ang standard ng Diyos? Ito ba ang kalooban ng Diyos? Yun lang lagi niyang sinasaisip. Hindi ko siya nag-iisip ng iba. Ang number priority niya palagi ay yung po magiging damdamin ng Panginoon sa kanyang ginagawa. Yun po ang tunay na lalaki na may takot sa Diyos. So do you do what is right according to God's standard and seek God's agenda all the time? Ano ba ang nais ng Panginoon? Ano ba ang plano ng Panginoon? Ano ba ang ibig ng Panginoon? Sensitive siya doon. Inaalam niya po yun. Kung kaya't hindi mo maialis sa Kanya, na talagang meron niyang sipag, no, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, at nakikipag-usap po yan, humihingi ng payo, patnubay, gabay sa mga lingkod ng Panginoon. Nakakatuwa po yung mga ganon. Di ba? To God be the glory, napaka-active po ng ating men's fellowship dito. Tama po ba? Sino po ba yung head ng men's fellowship dito? Si pastor din po ba ang head? Of course, siyempre, no? Nakikita ko po yun eh. Meron kayong men's fellowship eh. Di ba? Kasi follower niyo po ako eh. Amen? Eh, mga ano ko kayo, mga idol ko kayo. Like, wow, men's fellowship. Alam niyo, sarap din kumisa sumama sa mga ganyan. No? Nabubush yung moral mo. Ramdam na ramdam mo, talaga yung lalaking lalaki ka. Amen? So, maganda po yung kapatid. No? Ang nagiging sentro palagi ng kanyang damdamin, ng kanyang isipan, walang iba kung hindi ang kaluguran ng Panginoon. Kaya masisipag po yan, umattend sa church, pumunta sa fellowship, umattend ng Bible study, yung mga yan. At wag na wag po nating hahadlangan. No? Bagkos sa halip, kapatid, ay i-push pa nga natin, itulak pa nga natin. Kung minsan may mga tendency sila nakakalimot dahil sa sobrang kabisihan, siyempre sa pagtataguyod ng ating mga pangangailangan.
maging tulong tayo sa kanila. Di ba? Tulungan natin sila na lalo pa mapabuti at mapaigi ang kanila pong ugnayan sa Panginoon. Huwag nating hayaan porket sila po ay nagpapakahirap na para itaguyod yung ating mga pangangailangan, gayon na lamang. No. Sabi mo naman, tay, relax naman. No? Bible study ngayon, prayer meeting ngayon. Tay, relax ka naman. Ganito. Siyempre, dapat maging katuwang ka. I-push mo sila para lalo pang pag-igtingin yung kanila pong ugnayan sa Panginoon. Tama po ba? Then, what else? Sabi ganon, they live as a reflection of Christ, rejecting worldly influences, cultivating godly attitude, and seeking God's grace and power. Napakaganda. Napakasarap isipin, kapatid, kapag meron tayo mga mahal sa buhay, lalo tigit sa lahat, mga tatay, mga asawa, mga kuya, no? Mga lalaki na ganito po ang kanila pong mga uri ng damdamin. Ganitong uri ang kanila pong mga pananaw sa buhay. No? So, they serve as a reflection of Christ. So, hindi lang sila basta Kristiyano, kundi nakikita mo talaga si Kristo sa buhay nila. They live the life of Christ. They have Christ-likeness in their lives. And so, therefore, they reject worldliness, mga worldly influences. No? And they cultivate all the time godly attitude. And they always seek God's grace and power. In other words, overly dependent sila sa Panginoon. Kung ang macho ng sanlibutan, kapatid, ay overly dependent sa kanyang sarili, sa kanyang kayang gawin, pero ang mga macho sa harapan ng Panginoon, kapatid, overly dependent on God. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Nakakataba ng puso, kapatid, kapag meron po tayong mga membro sa pamilya na ganito ang ugali, ganito ang behavior. So another is that a real man of God is that he helped others as much as he is able. Yan. Isaiah 32 verse 8. But a noble man devises generous things, and by generosity he shall stand. Yun daw pong marangal na lalaki, marangal na tao, nagdi-devise po siya ng generous things. Ibig sabihin, gumagawa, no, ng mga opportunity para makapagbigay. Wow! Ang sarap nun, no? Ibang-iba sa pamantayan ng sanlibutan. Ang sanlibutan, gumagawa ng paraan para makaiwas magbigay. Pero the real noble or the real men of God, they devise things, no? They devises opportunity for them to be able to give. They have this helping hand. Meron silang puso na mapagkalinga. Sabi nga, one of the character traits of a macho man in this world is aligned to being selfish, prioritizing one's own desire and needs over the needs and feelings of others. Yun daw pong macho ng sanlibutan, wala silang pakialam, no, sa iba. Ang lagi nilang iniisip ay sarili nilang kapakanan, sarili nilang ibig, sarili nilang pangangailangan. Wala silang pakialam sa pangangailangan at sa damdamin ng iba. You see? So, ibang-iba po, no, ang pamantayan ng Panginoon, baliktad. So, tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, real men of God, we are not selfish, but rather we think of others, especially our members in the family. Bakit ka mo? Dahil nakakalungkot isipin, kapatid, may mga tao o may mga ama ng tahanan magaling lang sa labas, pero pagdating sa loob, sablay. Gusto nila machong-macho sila sa paningin ng iba, matatag, matikas, magaling, mahusay. Pero pagdating sa loob ng kanilang tahanan, sablay.
pabaya. Nakakalungkot. Ang daming ganon. May mga tao na priority nila ang kanilang bisyo. After sila sa kung anong sasabihin ng kanilang kapitbahay. Alam nyo kapatid, dapat kung cum laude ka sa labas, pagdating sa loob, magna cum laude ka. All the more. All the more na mas magaling at mabuti ka, mahusay ka sa loob ng iyong pamamahay. Of course, ito po naman ay isang paalaala lamang sa atin. Baka mamaya masyado na tayong engross sa mga usapin sa labas at to the point na kung minsan ay nakakalimutan na natin yung nasa loob ng ating kanya-kanyang pamilya. So siyempre kapatid, inuuna mo ang family mo. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Be my witnesses. Starting from Jerusalem. Okay? Tapos to what? Judea. To Samaria. And to the uttermost part of the earth. Although sinasabi doon, to share the gospel. Pero ang ibig lang din sabihin din doon, dapat magandang patutuo ka unang-una sa loob ng iyong pamamahay. At bilang isang magandang patutuo kapatid, you are very much concerned about the needs of your family. Dahil marami pong mga ama ng tahanan, kuminsan, hindi po gaano nagbibigay ng importansya at atensyon sa pangangailangan ng kanilang mga kanya-kanyang pamilya. That's not how a real man of God behaves. A real man of God is that they are so much concerned about the needs of their family. And after being so much concerned about the needs of their family, kapatid, siyempre, saka po siya lumalabas. Nag-i-extend po siya sa labas. Nauna sa pamilya niya, sa tahanan niya, pagkatapos po noon, nag-i-extend po siya sa labas. So the real man of God is not selfish. They think of others, especially their family, and extend a helping hand towards the needy. Ang maganda rito kapatid, yung binasa natin kanina, ang tunay raw po na marangal na tao ay gumagawa po siya ng paraan, nag-iimbento po siya ng opportunity para makatulong sa iba. Di ba? Kakaunti lang po nakakagawa nun. Kaya sa dinami-dami ng tao, kakaunti lang mga pilantropo. Bakit may mga pilantropo? Kasi meron silang mga hiwaga na nararanasan at nararamdaman na alam nila na hindi kayang bayaran ng salapi. Maraming mga ganon. I have a friend na sabi niya sa akin, Pastor, baka gusto mong mag-host ng feeding program o whatsoever. Ako ang bahala. Kasi ang ministry niya is feeding program. Feeding program. And she's been doing that for 11 years. Every single month of the year. Walang mintis. Luzon, Visayas, Mindanao. Sarili niyang pera. Sarili niyang resources. And in fact, kilala nga siya doon sa Rated K. Yung pong namimigay ng mga tsinelas. Di ba yung ganon? So actually, isa po pala siya sa mga nag-i-sponsor doon. At pinakita niya sa akin yung mga litrato. Wow, grabe, pagkadadami. So she's actually feeding as much as 500 or more. And she's been doing that regularly. Then under her ministry are lots of churches. Come to think of that, personal niyang ginagawa. Wala nga siyang ibang mga kaalyansa. Wala nga siyang ibang mga katuwang kundi sarili niyang pamilya. They finance of their own. Sabi ko, bakit mo nagagawa yan? Pastor, iba ang saya kapag ka nagagawa namin. Kaya Pastor, baka gusto mo, no? Magkaroon ng feeding program sa church mo. Aba, bakit hindi? O kahit dito. Pero hindi naman kailangan kasi mukha naman kayong mayayaman. Mukha kayong mga may K. Pero kung sakali, ibig nyo, pwede ko kayong i-connect doon. Di ba? So, a noble man would devise something that he can have an opportunity to give
and to share. Hindi po siya maramot. Ang pagiging maramot is one of the sinful nature of men. Ang pagiging maramot. Puro ako, puro sarili kapakanan ang iniisip. Yan po ay old Adamic nature. Hindi na po dapat yan na nakapangyayari sa atin. Sabi ng Acts 20 verse 35, in all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak. Remember the words of the Lord Jesus Christ, how He Himself said, it is more blessed to give than to receive. Sa ganitong kaparaanan, pinakita ko na sa inyo na dapat kayo magsikap. Sabi ni Pablo, no? Dapat kayo magsikap. Gumawa kayo sa abot ng iyong makakaya upang sa gayon makatulong kayo sa lahat ng mga nangangailangan. At alalahanin natin ang mga sinabi ng Panginoong Jesucristo na siya mismo nagsabi, masigit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Sabihin mo nga sa iyong katabi, it is more blessed to give than to receive. Ayaw makinig. Pakinggan niyo kapatid. Dapat gano'n ang pamantayan natin. So that is another quality, no, of a real man of God. Then last but not the least, a real man of God overcome all ordeals in life. Isa sa pinakamatayog na nakatangian na meron po ang mga anak ng Diyos. Ang mga tunay na lalaki sa harapan ng Panginoon. No? Real man of God does not back out to all challenges in life may offer. No? But they face them squarely and finds refuge and power from God, and so they overcome. Yung mga tunay na anak ng Diyos, yung mga tunay na mga lalaki sa mata ng Diyos, ay hindi umaayaw, hindi tumatalikod, hindi tumatakbo, no? Sa mga hamon sa buhay, bagkus matapang niya itong hinaharap. At higit sa lahat, siya po ay humaharap to kasama nung kapangyarihan ng Panginoon. Humihingi ng saklolo sa Diyos. Kung kaya't lahat ng mga hamon, lahat ng mga hilahil na dumarating sa buhay niya ay napagtatagumpayan niya. Tama po ba? Kaya magpahanggang ngayon, kapatid, nananatili tayong nakatindig. Kaya magpahanggang ngayon, at mga sa araw pang darating, kapatid, mananatili po tayong nakatindig. Hindi dahil sa sarili nating kakayanan at karunungan at galing at husay, bagkos dahil sa kapangyarihan ng Panginoon na nakapangyayari sa atin. Kung kaya't lahat ng mga hamon, lahat ng mga dilubyo, lahat ng mga hilahil na maaaring ating pong ma-encounter along the way, lahat ng yan ay ating pong mapagtatagumpayan. Tama po ba? Kaya sabi ni Paul, Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who gives me strength. Yan ang tunay na anak ng Diyos. Yan ang tunay na lalaki sa mata ng Panginoon. Bukod sa siya ay malakas physically, dahil totoo namang mas malakas ang lalaki kaysa sa babae. Di ba? Kaya nga nagkaroon ng issue yung boxing nung nakaraan. Di ba? Nanalo yung transgender ba yon? Eh lalaki pa rin yun. Di ba? Hindi mo may aalis yun. Bugbog sarado yung babae. Kahit nagbukang babae yun, lalaki pa rin yun. Lakas nun, lalaki. So tayo kapatid, mga lalaki, no? Hindi may kakaila, malakas tayo physically. But more so, dapat mas malakas tayo spiritually. Umaasa tayo sa Diyos. Dependent tayo sa Panginoon. Kapag may problema, wala tayo ibang dinudulugan maliban sa Diyos. Sa lahat ng mga saloobin natin, sa lahat ng mga hilahil at mga pagsubok, at sa lahat po ng mga hamon natin kinakaharap, overly dependent tayo sa Panginoon. At dahil yun ang ating pong ginagawa palagi, and so therefore, we can say it, no, with high spirits, that all things we can do because of Christ who gives us strength. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, sa lahat ng umaasa sa Diyos, walang imposible. So kapatid,
So umagang ito, 5 mahalagang katangian ang dapat po nating maunawaan, matunghayan, at makita sa tunay na mga lalaki sang-ayon po sa pamantayan ng Panginoon. So, in closing, who is or what is the real man before the eyes of the Lord? One, he is man enough to face responsibilities and accountabilities. So meron po siyang tapang, lakas ng loob na maging responsible at accountable sa lahat ng kanyang mga ginagawa. That's number 1, quality. Another is he accepts failures but never remain a failure for life. Tinatanggap niya ang kanyang mga nagiging kamalian, pero hindi po siya nananatiling mali, hindi po siya nananatiling bigo, hindi po siya nananatiling talunan, bagkus siya po yung bumabangong muli, at sa kanyang muling pagbangon ay masigit na mas matatag siya, mas malakas, at tagumpay sa buhay. Another is that he conforms to what is righteous and godly. Ang lagi niya pong priority, ang lagi po niyang nasa isipan ay kung ano po yung mga mabubuti at matutuwid, kabanalan, at higit sa lahat, mga bagay na mayroong kinalaman sa Diyos. Yan po ang kanyang priority sa buhay. Number 1 na priority niya sa buhay. And then he help others as much as he is able. Hanggat kaya niya, tumutulong siya sa iba. Ano ba ang pwede kong maitulong sa iyo? Ano ba ang pwede kong maibigay sa iyo? Siya na mismo ang nagkukusa. Hindi na siya naghihintay pa para sabihan. Bagkus siya na mismo ang nagbibigay ng pahiwatig. Tumutulong siya. At sa kanyang pagtulong, kapatid, wala po siyang hinihintay na kapalit. Then last but not the least is that he overcomes all ordeals in life. Kapag tatagumpayan niya lahat ng hilahin sa buhay. That's the real man of God. That's a real man that is approved and pleasing in the eyes of God. Kapatid, kumusta po tayo? How do we behave as far as our relationship with God? Kumusta po ang ugnayan natin sa Panginoon bilang mga ama ng tahanan? Bilang mga asawa ng ating mga minamahal na mga asawa? Bilang mga kapatid, kumusta po tayo? Tayo po ba itong mga nabanggit na mga katangian? At kung kapatid, ikaw, kung ang asawa mo ay nakita mo sa ganito mga katangian, purihin ang Panginoon. Magpasalamat ka sa Panginoon. Kung katabi mo ang asawa mo ngayon, katabi mo si tatay, pwede mo ba siyang yakapin? Pwede bang yakapin, kapatid? At sabihin mo, maraming salamat sa buhay mo, kapatid. Yan. Maaari ko po bang mahilingan ang mga tatay na tumindig? Mga tatay po, please rise. Lahat ng mga tatay, ayan po. Yan. Maaari po ba sila mahilingan na pumunta dito sa bandang harapan? At nais ko pong mag-offer sa inyo ng special na panalangin. Please come forward. At meron pong, I do believe na meron pong inihahanda rin po na token of appreciation yung ating pong church. Grabe. Kalahati pala ng bilang dito, puro lalaki. Ang dami. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Oh, children, wives, nakikita nyo ba yung mga magigiting ng mga lalaki sa inyong harapan? Palapakan natin ang Panginoon sa kanila.